It's a beautiful day. Syempre, nandito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada, na kung saan, summer na summer yung temperature. Anyway, naranasan mo na bang manligaw sa isang babae? Stricto talaga yung parents niya. Nakaka-bad trip din yung ganun. Kasi parang yan, nai-imagine ko, paano mo naman maliligawan yung isang babae kung stricto yung parents niya? Online, 'di ba? So, online yung move mo sa kanya. Pero ganun na lang ba always? Like for example, lalabas kayo. Siya, mangangamba na baka makita siya ng parents niya o kaya mga relatives niya. Paano na lang yun pag magdi-date kayo? 'Di ba? Ang hirap din niyang ligawan yung may mga stricto yung parents. Sa tingin ko, kailangan mo lang maging creative. O kaya dalhin mo siya sa kabilang syudad. Doon kayo mag-date. Out of town kayo. Ganyan. Doon kayo mag-date. Ang dali lang pala Ang dali lang nung topic natin. That's it. Na-solve ka agad. Bakit nga ba may mga parents na sobrang stricto sa mga anak nila na to the point na 18 years old, 19, 20, hala, payagan mo na rin. Ang hangin tuloy. Kasi kailan mo sila papayagan na makipag-relationship? Sure, fine. Gusto mong mag-focus sila sa studies nila. Diba? Naigets ko naman yun Aral muna, anak. Nasa early 20s na yung anak mo. Diba? Paano yun? Kung wala pa siyang, hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend, ng girlfriend, paano niya malalaman yung konsepto ng isang relasyon? Ano yung responsibilities ng isang boyfriend, ng isang girlfriend? Kasi ibang-iba, right? Sure, fine. Pwede siyang makapanood ng movie, o hindi kaya makita niya yung tropa niya, mga barkada niya, kung paano nila ituring yung partner nila. Pwedeng ganun. Pero yung sa kanya mismo, paano yung magiging trato niya sa partner din niya? Iba yung nakikita mo sa gagawin mo, right? Pwedeng yan, nanonood ka ng YouTube, ng movie, pero kaya mo bang gawin din yung ganong action nila in real life? I don't mind na nagugulo yung buhok ko kasi ang ganda. Nai-enjoy ko yung hangin. Ang presko talaga niya. Ngayon, as a babae, normal lang naman yun na maging stricto yung magulang mo sa'yo. Gusto ka nilang protektahan, ayaw nilang may mangyari sa'yo na hindi inaasahan, yung ganun. Ang isang question ko, paano naman yung mga boys? Paano naman yung tropa na strict yung magulang niya? Lalaki to lalaki siya, pero stricto yung magulang niya. Mabawalan mo yung anak mong lalaki na manligaw, na makipag-relationship, ganyan. Diba as a lalaki, kailangan nga niyang magkaroon ng madaming skills. Ngayon, eto yung isang naiisip ko Sa tingin kasi ng mga magulang minsan, yung love, hindi siya importante Kumbaga hindi siya importante na, pero kasi, kung wala ding alam sa relationship yung anak mo, paano yan kapag, let's say, nasa 30s na siya, single pa din? Hindi mo pinayagang manligaw Hindi mo pinayagang magpaligaw nung medyo bata siya. O ngayon, 30s, 35, 40s, baka nanatili yung ganong klaseng mentality niya na, darating din yan. Or mahanap ko rin yung para sa akin na hindi man lang siya nagtatry. So, yun din yung isang naiisip ko na may mga parents na sobrang strict to the point na, lalo na yan sa mga relationship, ang sa akin, dapat ipaliwanag mo sa kanila yung line na pag ginawa mo to, alam mo yung mangyayari. Ganto, ganyan. So, wag mong gagawin. Pero yung overall na, hindi ka pwedeng mag-boyfriend, hindi ka pwedeng mag-girlfriend. Like, what? Grabe naman yun. Naigets ko, pero sobrang strict parang nakakasakal din siya. Sa mga nanonood dito na, meron ba? May nanonood ba? Hindi, yun din Kasi, malay mo, diba? 25, 35, mamaya 40 na yung anak mo, hindi man lang gustong mag-try na manligaw, nahihiyang magpaligaw, kasi nga, sa tingin niya, yun bang kusang darating Kusang darating yung babae sa life niya. Kusang darating yung lalaki sa life niya na wala man lang siyang ginagawa. Sa mundong to, lahat ng gusto mo, kailangan may gawin ka. Gusto mong magkapera, kailangan may gawin ka. Gusto mong magka-boyfriend, girlfriend, kailangan may gawin ka. 'Di ba? So kung nandito ka lang sa isang space na to, sa maliit na circle, walang nakakakita sa'yo, walang nakakapansin sa'yo, so paano? 'Di ba? Ngayon, ang karaniwang sinasabi kasi, lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming mga kabataan daw, yung mga mapupusok, yung bang basta-basta na lang nagdidesisyon, hindi muna pre-prioritize yung mga dapat nilang prioritize,
So, may mga batang ganun may mga anak na ganun. Lahat ba ng anak ganun? Na pasaway o hindi kaya sakit sa ulo? Lahat ba? Lahat ng bata ganun ba? Mapupusok lahat ng batang makasalamuha mo? Hindi naman So, ibig bang sabihin nun, pag hindi mo pinayagang magnobyo, yung anak mo, hindi siya magiging mapusok? Pwede pa rin mangyari. Ang pinupunto ko sa video na to is, yun bang i-guide mo sila sa kung anong mangyayari? Yung decision nila is makipag-nobya. O ngayon, sabihin mong, eto yung lines. Ito lang yung linya mo. Diba? Okay, makipag-date ka, ganyan. Pero huwag kang magpapagabi. Kasi alam mo naman, sa lugar natin, yun bang, andun pa rin yung lesson dapat. Tsaka, huwag mong i-instill lang yung fear. Hindi, mabobroken heart ka lang pag nagmahal ka. Sinagot mo yung nobyo mo. Malay mo kung ganto, ganyan, manloloko pala. Paano mo malalaman? Diba? Ngayon, eto yung kadalasang sinasabi nila. Yung love, darating yan. Yun yung kadalasang sinasabi nila, di ba? Na darating yung love. Unahin mo yung career, yung trabaho mo, yung business mo, which is true. Pero, yun ba yung kadalasang nangyayari sa lahat? Na kusa na lang darating yung love sa buhay nila kahit wala naman silang ginagawa? Let's say, bahay, work. Yun yung schedule mo. Sa tingin mo ba, sa work mo, let's say, lahat naman sila taken na. Lahat sila may asawa. So, asan dun? Saan? Kailan darating yung sinasabi nilang love? So, dun pa lang yung logic na yun, fail na O kaya, nag-work ka sa isang, let's say, remote na island. Maganda yung trabaho mo, maganda yung sahod, pero kailan? Kailan darating yung love sa'yo? Remote na isla yung pinagtrabahuan mo. 'Di ba? So, sa tingin ko, minsan kasi, may mga bagay sa mundong to na yung bang ikaw yung magde-decide na rin, hindi na yung parents mo. Diba? As an adult, kailangan ikaw na rin yung ingay ng eroplano. Ano ba naman? Parang yan, let's say, walang experience sa relationship yung anak mo, nasa 20s na siya. Ngayon, nakahanap siya ng jowa. What if ang dami palang red flag sa jowa niya? Ngayon, hindi naman niya ma-distinguish kasi nga, never pa siyang nagkaroon ng experience Sa tingin niya, normal yun. Yung pinapakitang red flag ng jowa niya, sa tingin niya, normal. Kasi nga, wala siyang experience Maswerte ka kung, let's say, 26, 27, nahanap mo pa yung dumating pa yung love of your life. What if, hindi pala, let's say, panandalian lang yung dumating sa'yo. Alam, mamaya, 29, 30, diba? Wala pa rin. So, sa akin, tol, minsan, kailangan mo na rin mag-take ng, siguro, risk, right? Risky naman lahat ng move natin nagagawin. Kahit nga lang yung tumawid ka sa lansangan, risky pa din yun. Pwedeng tinignan mo na both, intersection, pero may mabilis na sasakyan. Diba? Risky pa din. Dapat magkaroon din tayo minsan ng, yung bang sarili nating decision, what if yun na pala yung binigay ni God sa'yo? Yung tao na yan, yung dumating sa life mo, yun na yung makakatuluyan mo. Maayos siya, maayos yung trato niya sa'yo. Ngayon, dahil sa strict yung parents mo, inignore mo siya. Diba? Inignore mo yung, ang ingay talaga, ano ba naman yan? Kalimutan ko ulit kung anong conclusion yun. Ang ingay kasi ng mga eroplano dito Wala bang silent na eroplano? Kailangan ba maingay lahat? Yung parang electric, diba? Sana mag-build sila ng electric na eroplano to the point na hindi mo na siya maririnig para walang istorbo. So in conclusion, dapat din talaga ikaw yung mag-make ng decision mo sa life, lalo na kung nasa 18, 19 years old ka na, adult ka na niyan. Hindi ka na batang uhugin. Pero hindi ko sinasabing wag mo ring pakinggan yung parents mo. Pakinggan mo sila kasi gusto nilang maranasan mo or makamit mo yung pangarap mo sa buhay, yung best version mo ba. Yun yung gusto nila para sa'yo. Hindi naman dapat lahat ng decision sila na lang. Control ka na lang nilang ganito. So, lalo na kung 18, 19, 20 years old ka na, alam mo namang maayos yung sistema mo sa buhay, alam mo namang mag-decision. Kumbaga, ipakita mo rin sa kanila na may life ka din, di ba? May own choices ka, may own decision ka din as a adult. So, anyway, ang hangin na and until sa ating next video, bye!